Ang kasamaan ng sangkatauhan. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ng Diyos, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao, sapagkat siya'y makalaman. Hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong iyon, may mga higanti sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanteng iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nakita ng Diyos na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaing nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ng Diyos na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Si Noe. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya'y may 3 anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japhet. Maliban kay Noe, mas asama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig, namumuhay sa kasamaan ang lahat ng tao. Pinagawa ng malaking barko si Noe. Sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na cypress. Lagyan mo ito ng mga silid at pauiran mo ng alcaitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay 135 metro ang haba, 22 metro ang luwang, at 13.5 metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin, isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tig-iisang pares sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila. At ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kanya ng Diyos. Ang baha. Sinabi ng Diyos kay Noe, pumasok kayong mag-anak sa barko. Sa lahat ng tao'y ikaw lamang ang nakita kong namumuhay ng matuwid. Magdala ka ng 7 pares sa bawat hayop na malinis, at 1 pares naman sa di malinis. 7 pares din sa bawat uri ng ibon ang iyong dadalhin. Gawin mo ito upang magpatuloy ang kanilang lahi sa balat ng lupa. Pagkaraan ng 1 linggo, pauulanan ko ng 40 araw at 40 gabi upang lipulin ang lahat ng aking nilikha sa daigdig. At ginawa nga ni Noe ang bawat iniutos ng Diyos. Si Noe ay 600 taon nang bumaha sa daigdig. Pumasok nga siya sa malaking barko kasama ang kanyang asawa, mga anak, at mga manugang upang maligtas sa baha. Sa bawat uri ng hayop, malinis o hindi, sa bawat uri ng ibon at maliliit na hayop, ay nagsama siya sa barko ayon sa utos ng Diyos. Pagkaraan ng 7 araw, bumaha nga sa buong daigdig. Si Noe ay 600 taong gulang na noon. Noong 17 araw ng 2 buwan, nabuksan ang lahat ng bukal sa ilalim ng lupa. Nabuksan din ang mga bintana ng langit. Bumuhos ang ulan sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Pumasok noon sa barko si Noe at ang kanyang asawa, kasama ang kanilang 3 anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japhet at ang kani-kanilang asawa. Pinapasok din niya ang bawat uri ng hayop, mailap at maamo, lumalakad at gumagapang sa lupa, at bawat uri ng ibon. 1 lalaki at 1 babae ng bawat may buhay ang isinama ni Noe, ayon sa utos ng Diyos. Pagkatapos, isinara ni Yahweh ang pinto ng barko. 40 araw na bumaha sa daigdig. Lumaki ang tubig at lumutang ang barko. Palaki ng palaki ang tubig habang palutang-lutang naman ang barko. Patuloy pang lumaki ang tubig hanggang sa lumubog ang lahat ng matataas na bundok,
at tumaas pa ng halos 7 metro sa taluktok ng mga bundok. Namatay ang bawat may buhay sa lupa, mga ibon, maaamo at maiilap na mga hayop, lahat ng gumagapang sa lupa, at lahat ng tao. Ang lahat ng may hininga sa ibabaw ng lupa ay namatay. Ang mga tao at mga hayop sa daigdig ay nilipol ng Diyos, maliban kay Noe at sa kanyang mga kasama sa barko. Nagsimulang bumaba ang tubig pagkatapos ng 150 araw. Wala nang baha. Hindi nawaglit sa isipan ng Diyos si Noe at ang lahat ng hayop na kasama niya sa malaking barko. Kaya't pinaihip niya ang hangin, at nagsimulang hamupa ang tubig. Huminto ang mga bukal at tumigil ang pagbuhos ng ulan. Patuloy na hamupa ang tubig, at pagkaraan ng 150 araw ay mababa na ang baha. Sumadsad ang barko sa bundok ng Ararat noong 17 araw ng 7 buwan. Patuloy ang paghupa ng tubig at ng unang araw ng 10 buwan, lumitaw ang taluktok ng mga bundok. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng barko na kanyang ginawa. Pinalipad niya ang isang uwak at ito'y nagpabalik-balik hanggang matuyo ang tubig sa lupa. Pagkatapos nito, pinalipad naman niya ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa'y laganap pa ang tubig, hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito at muling ipinasok ni Noe sa barko. 7 araw pang naghintay si Noe, at pagkatapos ay muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito kinagabihan, ito'y may tangay ng sariwang dahon ng olibo. Kaya't natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nagpalipas ng 7 araw si Noe saka pinalipad muli ang kalapati. Hindi na ito nagbalik, noon ay 601 taong gulang na si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng barko at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Nang 27 araw ng 2 buwan, tuyong-tuyo na ang lupa. Sinabi ng Diyos kay Noe, lumabas ka na sa barko kasama ng iyong asawa, mga anak at mga manugang. Palabisan mo na rin ang lahat ng mga hayop na kasama mo, maamo at mailap, gumagapang at lumalakad sa lupa, at pati ang mga ibon. Hayaan mo silang dumami at manirahan sa buong daigdig. At lumabas na nga si Noe at ang kanyang asawa, mga anak at mga manugang. Gayun din, sunod-sunod na lumabas ang lahat ng hayop, mailap at maamo, lahat ng gumagapang at lumalakad, pati ang mga ibon ayon sa kani-kanilang uri. Naghandog si Noe. Si Noe ay nagtayo ng altar para sa Diyos. Kumuha siya ng isa sa bawat malinis na hayop at ibon, at sinunog bilang handog. Nang maamoy ng Diyos ang mabangong samyo nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko nasusumpin ang lupa dahil sa gawa ng tao bagamat alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipuling muli ang anumang may buhay kagaya ng ginawa ko ngayon. Hanggang naririto't buo ang daigdig. Tag-tanim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig. Ang araw at gabi hindi mapapatid. Nakipagtipan ng Diyos kay Noe. Si Noe at ang kanyang mga anak ay binasbasa ng Diyos, magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang lantian na inyong kinakain, lahat ng mga ito'y maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sino mang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayaran ko ang sino mang taong papatay ng kanyang kapwa. Sino mang pumatay ng kanyang kapwa. Buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa. Sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kanyang mga anak, ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon, pati na sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon, pati sa maaamot maihilap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo, kailan may hindi ko nalilipulin sa pamamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala nang baha na gugunaw sa daigdig. Sinabi pa ng Diyos, ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop, palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahaghari, at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitao ang bahaghari, aalalahanan ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop.
Hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitao ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Si Noe at ang kanyang mga anak. Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay sina Shem, Japhet at Ham na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmulan ng lahat ng tao sa daigdig. Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos, nakita siya ni Ham ang ama ni Kanaan at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuha sina Shem at Japhet ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahuberan ng kanilang ama. Nang mawala na ang kalasingan ni Noe, at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, "O ikaw Kanaan, ngayoy susumpin. Sa mga kapatid mo ikay paaalipin." Sinabi rin niya, "Purihin ang Diyos ni Shem. Itong si Kana ay maglilingkod kay Shem. Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Japhet. Sa lahi ni Shem, sila'y mapipisan. At paglilingkuran si Japhet nitong si Kanaan." Si Noe ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha, kaya't umabot siya sa gulang na 950 taon bago namatay. Hanggang dito na lang muna mga ka-kindness, hanggang sa muli. Please comment, like and subscribe.